Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yun, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yun? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Na nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa first family. Doon ako na-shock talaga. Pero yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na-shock. Kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. So ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha, para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Uusapan natin ngayon ay ito ngang very disturbing na tanong, okay? Ito lagi yung aking mga nakikita na mga tanong sa comment section. Don Mar, totoo ba na itong first family ay nakatanggap rin sila ng maleta? First family, nakatanggap raw ba ng mga maleta? So, anong ibig sabihin sa tanong na yan? Ang tanong na yan is simply, totoo ba na si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, si Liza Araneta Marcos ay nakatanggap rin ba ng maleta? Okay. Sasagutin natin yan sa vlog na ito. Kasi po, sa tingin ko ha, naniniwala po ako doon sa sinabi ni Zaldico. Ano ba yung sinabi ni Zaldico? Noong hindi pala media, nag-post siya sa kanyang Facebook page last 4 months ago? Is that 4 months ago? Last December yata yun? O March ba yun? Nakalimutan ko. Basta kita naman natin lahat, saksi naman tayong lahat na ano ang sinabi ni Zaldico. Na involved si BBM doon sa maleta. Si Sandro Marcos involved doon sa maleta. At pati itong si Liza Marcos. As far as I know ha, ayon di umano kay Zaldico. Kung magtatanong kayo sa akin ngayon kung naniniwala ba ako kay Zaldico, personally, in my opinion, naniniwala ako kay Zaldico. Kasi sa tingin ko, hindi naman siguro malayo na hindi yun mangyari. Kasi po yung video, atin pong magre-react po tayo dito. Emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na-shock. Grabe. Kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. Ng 18 ex-soldiers, saan po kayo pinaka-nagulat kanina? Sa kanilang mga revelasyon? Well, yung kanilang pag-reaffirm doon sa kanilang sinabi sa kanilang affidavit, yung joint affidavit, or pinagsamang salaysay nila, na nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa first family. Doon ako na-shock talaga. Kasi yung iba kasi, meron na tayong knowledge about that. Kasi nagkaroon ng press conference or conferences before, isinwalat na nila yan, yung mga kongresista at senador na tumanggap di umano ng mali-malitang kickbacks. Pero yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na-shock. Kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. Opo, at meron pong isang senador kanina, sir, no, nakapo na napaka-detalyado raw po ng mga pahayag na kahit katiting daw na detalye na magkamali kahit sa spelling ng pangalan, pwede raw yung i-refute sa court pag binusisi po yung ebidensya. Itong ganitong katibay po ng mga pahayag, sir, ito ba yung makatatayo sa korte? Sa inyo pong tingin? Well, sa aking experiensya, I've been in the practice for almost 3 decades, 30 years na, halos. Actually, 29 years.
And I have seen it all. I've been a trial lawyer up to litigation counsel up to the Supreme Court and even in the COMELEC. Nakita ko lahat ito. At witnesses like that, when they declare statements in a straightforward, sincere, honest, and detailed manner, usually sinusustain yung mga testimonya nila sa korte. So I think yung kanilang sinabi kanina will stand legal scrutiny in a courtroom scenario. Di ba? Opo, lalo pa yung kanila pong mga sinabi na meron pang corroborating evidences, attorney. May screenshots pa with timestamp, sir. Yeah. In fact, doon din na I was very observant kanina regarding that. Kasi may mga detalye doon na wala sa kanilang affidavit. Pero nilabas nila for the first time kanina. So I said, these are very, very damning evidence against those being named. Smoking gun yung kanina. Yung mga dagdag na mga detalye nila. And the more it strengthens yung kanilang credibilidad at credibility ng kanilang mga testimonya. Opo, lalo pa, attorney, no, na napakatindi po ng kanilang mga pinangalanan ng mga personalidad. Kasama nga po ang Presidente Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez. Ito pang mga ganito, sir, makatatayo sa korte? Yes, kasi normally, an ordinary person will not name itong mga high-profile or perceived to be strong personalities, and especially those mga personalities na nasa poder ng ating pamahalaan. Imagine mo, Presidente, pinangalan nila, yung dating Speaker, pinangalan nila, and some senators, even former Senator Soto, or Senate President Soto, pinangalan nila. So, they are not definitely joking, kasi alam nila yung rest back in case na nagsisinungaling sila. Yeah, so, I don't see any reason why they will tell lies in the face of all these serious accusations before a Senate investigation at that. Tapos, with all the cameras and the attention of the nation at them, kung hindi totoo yung kanilang pinagsasabi. Opo. So, itong si, ang in-interview dito si, si Attorney Manny Luna. Okay? Naniniwala siya na itong mga 18 ex-Marines ay hindi po nagsisinungaling. Nung sinabi po nila na itong si Sandro Marcos, si BBM, itong First Family, ay tumatanggap rin ng maletang pera. Kasi sa tingin niya, sa analysis niya, kasi abogado ito sabi niya, itong mga na-observe niya sa mga statements ng mga 18 ex-Marines ay pwede ito sa korte na paniwalaan. Okay? Because they are very detailed. At alam naman niya na ang isang tao na mag-testify ka na ito yung ginawa na niya, tumanggap ng maleta, ganyan, presidente yan. Mga malalaking tao po ang kanilang pinagbibintangan. Alam nitong mga 18 ex-Marines na ito, na grabe po ang epekto nito kapag mga, especially the President of the Philippines, you're accusing of the President, you're accusing the President of the Philippines. Malaking ito, kung magsisinungaling ka. But itong 18 brave, na ex-Marines, hindi po sila natatakot because alam nila ang kanilang pinanghahawakan na accusations, allegations ay totoo. Mayroon silang ebidensya. Kaya hindi sila takot. Okay? So yan po ang paniwala nito ni Attorney Manny Luna. Okay? So ako personally, nakakalungkot po, no? Ito mga experts na to na nag-a-analyze. Kung totoo man yan, na ang First Family ay tumatanggap rin ng maleta, nakakalungkot. Kasi po, kung totoo man ito, saan na ba tayo pupulutin tayo mga Pilipino ngayon? Diba? Inihalal yan ng taong bayan. Pinagkakatiwalaan ka ng taong bayan tapos magnakaw ka lang? Wow! Sobrang paldo ka na, di ba? Pakinggan natin po ang kahapon na video message nitong si Senator Pia Cayetano sa gitna ng gulo sa Senado. Ito, panoorin natin. Hello everyone. Nandito ako sa Senate ngayon and in a few minutes I will go to my Ways and Means committee hearing. Tungkol po ito sa pagbababa ng income tax. But before that, lumabas na rin ako dun sa Blue Ribbon Committee hearing. Ako po yung chairman ng Committee on Blue Ribbon and I opened the hearing and then I turned it
over to the subcommittee. So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga nangyari today. This morning, kasi ang hearing namin nakaset at 10 a.m. And then, I'm not sure kung around 9 a.m. Kami nakatanggap ng information, and I'm not sure was there a memo issued regarding wala daw papapasukin na resource persons dahil wala daw hearing ngayon. Pero kagabi, sinabi na tuloy, alam niyo, sorry balikan ko kasi ang hirap ikwento na kahit akong nagkikwento, gulong-gulo ako sa kanila. So first of all, Sherwin Gatchalian is saying that he is the acting Senate President. Yun ang talaga sa kanya ng mga kasamahan niya. Okay? So yun yung basihan niya kuno ng paglalabas ng mga kung anumang issuances or orders na yun. Okay? Na siya daw ay acting president. Ito lang gusto kong maliwanag sa ating lahat. Okay? This is the 1987 Philippine Constitution. Sabi ng Constitution natin, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. And then Article 6, Section 16, 2 says, a majority Ito pinaliwanag niya bakit illegal yung ginawa ng mga BBM 11. of each house shall constitute a quorum to do business. And then may rules din kami. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, to be clear, itong officers ng Senate, ito po yung Senate President, yung Senate President Pro Temp, pati yung Sergeant of Arms, Secretary, etc. So, clear din sa rules namin na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang na-elect po dyan is Senator Alan Cayetano as the Senate President, Senator Loren Legarda as the Senate President Pro Tem around 4 weeks ago. Hindi pa ho nagbago yon. So kung may bagong ma-elect by a majority vote of all its members, then you need 13 votes na magkaroon ng bagong Senate President and Senate President Pro Tem. Clear po yun. And they never had 13 votes. Kung magka-13 votes sila, sinabi naman ni Senate President Alan at sinabi din ni Senate President Pro Tem Loren, ibibigay nila. Dahil bakit naman hindi? You need those 13 votes for you to continue being that officer. Kasi ganun mo ang patakaran namin dito. So, Kasi ganito yan Itong mga bangag 11 na ito, they claim na sila na yung tama. Sila na yung valid na yung ginawa nila. Pumunta kasi si John Vic kahapon. 'Di ba? Nagbanggaan sila ni Robin doon Nagtataka sila, bakit nandoon si John Vic? Yun pala, ang sabi ni John Vic, pinapupunta raw siya doon sa Senado with Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Kasi because they claim na yun ang bagong acting Senate President, 'di ba? Sabi ko, kaya pala nandoon si John Vic. Hindi ko lang alam kung si John Vic ba ang kusang pumunta doon na magbigay siya ng instruction ni Win Gatchalian o si Win Gatchalian ang nagpatawag kay John Vic. O halika dito, may bago ako instruction. Bakit? Ano ba ang instruction mo? Harangin mo yung 18 ex-Marines doon? Bakit ikaw, Win Gatchalian, meron namang mga usaa dyan, bakit hindi mo gamitin yung mga Sergeant at Arms dyan? Di ba? And at the same time, ito lang yon. My own analysis is that hindi siguro siya nire-respeto or simple naman, may respeto naman siguro yung mga usaa dyan. Baka yung usaa ayaw mag-follow ng order sa kanya. Ito mga Sergeant at Arms sa Senado, baka ayaw pang mag-obey dito kay Win Gatchalian kasi hindi pa sila naniniwala na siya yung acting Senate President. Kaya tinawag mo si John Vic. Nagtatanong lang kami nagtatanong tayo. Kasi paharang-harang pa doon si John Vic Rimulya at sabi ni John Vic, palabas na raw siya nung dumating yung sina Robin Padilla. Tapos dininay niya na hindi raw siya nagharang. Ikaw makikita mo doon sa video, nanulak siya. Diba? Pagkatapos doon na na-overcome siya, na-push siya, akala ko ba palabas ka? Bakit hindi ka lumabas? itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari.
wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no, nung naging acting siya, naging Senate President Pro Temp siya, may Senate President Pro Temp pa tayo. Di ba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more, because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung, ano nga ba yun? Nag-resign, at na-remove siya. So, hindi naman nangyari yun, incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman po nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo, hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan, walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis, pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga orders. So sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun kasi hindi namin, sino siya para sabihin yun? Hindi kami, it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na ganun dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O, sige, dituloy ko din naman yon. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. So, siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m., nakarating sa amin na nandyan na yung mga witness. And sabi namin, di pa akitin. Ayaw daw pa akitin. So bumaba ako. And you can capture that in many news coverages that have captured it. May nakita ko sa GMA7, parang TV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after kasi they're just doing their job na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherwin na huwag silang papasukin, pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema. So, tinawag ko na yung Marine, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So, sumama naman sila. And then, nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ako hinaharang? Di ba? Klaro yun, ha? Bastos itong si John Vic. Senador ito. Sabi pa nga ni Pia, yes, alam ko, secretary ka. Pero nasa loob po tayo ng Senate premises. You have to obey me. Or, hindi ka paharang-harang dyan. Hindi naman na gano'n, you have to obey me, but bakit ka humaharang dyan? Wala kang karapatan para harangin ako. Remember, equal branches po tayo. Ang legislative po has an independent, power. Okay? So wala kang karapatan para magharang-harang doon, John Vic. Ha? O gusto mo lang talaga mayakap si Robin Padilla? Hindi ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yun na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for reason to help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya, siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yun, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yun? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. The Inquirer. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo doon. So okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing.
And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore. Si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President Pro Tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin binibigyan ng validity yung statement mo. Yung Ways and Means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman sinabi mo, since there is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yun na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung meron siyang mga advocacy group, official business yun. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. At alam mo, may Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Sige. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President, Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Ano yung purpose nito? Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Nag-a-assist. Ba't mo sila gaganunin? Tapos sabi mo, trabaho lang tayo? Talaga? Anyway, the hearing is ongoing. I'm good to go. Takbo na ako dun sa isa kong hearing. Stay tuned, everyone. Let's just pray for the well-being. Yan magaling yung ang point niya doon, hasta Senate President Pro Tempore si Win Gatchalian. Kasi ginagawa niya yun Naggumawa siya ng instruction doon sa mga para harangin yung hearing at 10 a.m. dito sa 18X Marines. Alam na natin yun